tayong lahat. Ah, Bago pa tayo magsimula, may konting announcement lang po ako. Panalangin po natin ng fruit of the messages sa nagdaang Revap Family Camp kahapon at yung mga last 2 days sa plenary at sa breakout sessions. Nawa ay mangusap ito sa sa ating lahat, sa bawat isa sa atin na nakadalo doon, at pati na rin sa ating mga relative na naisama natin doon na wala pa sa Panginoon, ay kasangkapin nito bilang panawagan para sa kanila sa kaligtasan. Magbigay rin nawa ito ng lakas sa bawat isa sa ating mananampalataya at karunungan para sa ating buhay pananampalataya. Patuloy din po natin yung panalangin ng Pastoral Conference sa Tagum sa darating na May. At panalangin din po natin ng mga kapatiran na hindi po natin kasama ngayon na may pinagdadaan ng circumstansya. Panalangin din po natin si Ate Jen na comfort sa kanyang family, sa relatives, dahil sa tita niya po na namatay. And panalangin din po natin na si Kuya Aris po na nandun po sa MCBC ngayon ay maging blessing ang kanyang lesson doon. And pasasalamat din sa Panginoon sa mga nagdiwang ng kanilang mga karawan for this week at wedding anniversary. Sa ating po panimula ay papakinggan natin ang salita ng Diyos sa salita niya sa Lucas chapter 2 verse 10 to 11. Sinasabi ng kanyang salita, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Mga kapatid, tayo po ay inanyahang sumamba sa ating tagapagligtas, ang Kristo na ipinanganak upang iligtas ang kanyang bayan. Tayo po ay magsitayo at awitin po natin ang ating unang himno, God Rest Ye Merry Gentlemen.
Diyos, maraming salamat po sa binigay niyo po pagkakataon sa amin, sa bawat isa sa amin sa araw na ito na muli niyo po kami pinagtipon upang kayo'y sambahin. Nawa Panginoon ay samahan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, sa mga magsasalita dito sa harap, pati na rin ang bawat isa sa mga nakaupo na makikinig ng inyong salita. Nawa ay mangusap ito sa bawat isa sa amin, pati na rin ang magsasalita dito sa harap. Nawa ay pagkalooban niyo po siya ng kababaang loob at ng karunungan, at gabayan niyo po siya at itago niyo po siya sa inyong likuran. Nawa Panginoon ay i-bless niyo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito at sa mga natitira pang oras. Dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsipo. Awitin po natin ang ikalawang himno, ang All Glory, Lord, and Honor. Sa atin po ang scripture reading, makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 40. Genesis chapter 40. Akin po itong babasahin sa English Standard Version. Sa atin pong pagbabasa, nakikita pa rin po natin ang patuloy na pag-unfold ng probidensya ng Diyos sa buhay ni Joseph. The previous chapter ends with the imprisonment of Joseph after his encounter with Potiphar's wife, who tempted him and falsely accused him. Despite his imprisonment, the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it succeed. Ngayon po sa chapter 40 nating babasahin, Joseph interprets the dreams of two prisoners, the cupbearer and the baker. This may just be a simple chapter on dream interpretation, but the Lord has revealed that interpretations belong to God. Furthermore, this chapter is a part of God's redemptive history, ultimately leading to the Messiah, our Lord Jesus Christ. Ating pong basahin, Genesis chapter 40. Sometime after this, the cupbearer of the king of Egypt and his baker committed an offense against their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker. And he put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison where Joseph was confined. The captain of the guard appointed Joseph to be with them, and he attended them. They continued for some time in custody. And one night they both dreamed, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, each his own dream, and each dream with its own interpretation.
When Joseph came to them in the morning, he saw that they were troubled. So he asked Pharaoh's officers who were with him in custody in his master's house, "Why are your faces downcast today?" They said to him, "We have had dreams, and there is no one to interpret them." And Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Please tell them to me." So the chief cupbearer told his dream to Joseph and said to him, "In my dream there was a vine before me, and on the vine there were 3 branches. As soon as it budded, its blossoms shot forth, and the clusters ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand." Then Joseph said to him, "This is its interpretation. The 3 branches are 3 days. In 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your office, and you shall place Pharaoh's cup in his hand as formerly, when you were his cupbearer. Only remember me when it is well with you, and please do me the kindness to mention me to Pharaoh, and so get me out of this house. For I was indeed stolen out of the land of the Hebrews, and here also I have done nothing that they should put me into the pit." Verse 16, when the chief baker saw that the interpretation was favorable, he said to Joseph, "I also had a dream. There were 3 cake baskets on my head, and in the uppermost basket there were all sorts of baked food for Pharaoh, but the birds were eating it out of the basket on my head." And Joseph answered and said, "This is its interpretation. The 3 baskets are 3 days. In 3 days, Pharaoh will lift up your head from you and hang you on a tree, and the birds will eat the flesh from you. On the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants and lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker among his servants. He restored the chief cupbearer to his position, and he placed the cup in Pharaoh's hand. But he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. May the Lord bless the reading of his word. Manalangin po tayo. Aming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat po sa inyo sa mga nabasa po namin mula sa iyong salita, mula sa aklat ng Genesis chapter 40. Salamat o Diyos sa mensahe na ito. At salamat o Diyos dahil si Joseph ay tinuturo niyo sa amin bilang isang anino ni Heso Kristo. Bagamat siya'y tinalikuran ng kanyang mga kapatid, siya'y tinatapon sa kulungan unjustly, kagaya ng aming Panginoong Heso Kristo. Siya kinalimutan din ang kanyang mga ginawan ng mabuti, kung paanong kinalimutan ng cupbearer at ng baker si Joseph. Ngunit salamat Panginoon dahil in the New Testament, pinakita niyo po sa amin ng revelation na itong si Jesucristo na ito ay higit na mas dakila sa sino man tao mula sa lumang tipan na inaanino nito. Siyang nagdala sa amin ng kaligtasan kung bakit kami ngayon nakakalapit sa iyo ng merong pagpupuri. Lubos kami nagpapasalamat o Diyos sa napakayamang realidad na ito. Nagpapasalamat din kami o Diyos muli sa inyo sa mga naging pagpapala na natanggap po namin sa kahapon sa Reformed Baptist Family Camp. Salamat Panginoon sa lahat ng mensahe na naipangaral sa amin mula Thursday hanggang sa araw ng kahapon. Nawa o Diyos, bukod sa mga enjoyment, sa games, sa fellowship at ibang mga activities, nawa o Diyos, inapuspos ang aming kaisipan, ang aming kaluluwa ng mga katotohanan galing sa iyo. Nawa o Diyos, yung tema ng camp na ito, lalong-lalo sa mga kapatiran namin na nakadalo, ay maging katotohanan. Taglayin po nawa namin ang kaisipan na gaya ng kay Heso Kristo. Nawa o Diyos ay mangusap sa bawat isa ito na dumalo, hindi lang lamang sa amin, kundi maging sa mga kapatiran namin sa ibang mga iglesia. At dinadalangin din namin sa iyo o Diyos ngayon ang krisis na dinadanas ng aming bansa. Batid niyo o Diyos ang kinakaharap po ng mga mamamayang Pilipino na matinding pagtaas ng krudo, ng gasolina, at kasunod nito o Diyos ay pagtaas din ng lahat ng bagay, lahat ng presyo ng mga produkto sa palengke, kuryente, iba't iba pang mga serbisyo para sa amin ay nagtaasan din o Diyos. At alam po ninyo o Diyos na matindi ang epekto nito sa raming Pilipino.
Nawa o Diyos ay kaawaan po ninyo ang bansang ito. Kung loloobin niyo po o Diyos ay masolusyonan po ito. At nawa pagkalooban niyo o Diyos ng karunungan, ng kahusayan ng aming mga tagapanguna sa bansa na makapagdesisyon po sila ng may karunungan, ng may kaayusan upang masolusyonan ang problemang ito. At higit sa lahat, O Diyos, nawa maging panggising ito sa bawat mga mamamayang Pilipino na ang mundong ito, O Diyos, ay mabilis nalilipas at kung aming pagtitiwala ay limitado lang sa mundong ito, kahapahamakan, O Diyos, ang naghihintay sa amin. At dinadalangin namin, O Diyos, lalong-lalo yung mga mananampalataya ay maging matibay sa gitna ng krisis na ito. Ang aming pagtingin ay nakatuon sa iyo, aming pagtitiwala. Wala sa trabaho namin, wala sa aming insurance, wala sa ipon namin sa bangko o saan man, kundi na kay Hesus Kristo na nag-iingat ng aming kaluluwa. Dinadalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang kalusugan ng aming mga kapatiran. Napakarami po naming kapatiran na nakakaranas ngayon ng pananakit ng lalamunan, ng lagnat. Nawa o Diyos ay ibsan po ninyo ang kanilang nararamdaman na ito. Pagkalooban niyo po sila nawa ng kagalingan. Lalong-lalo o Diyos, yung mga kapatid po namin na hindi po namin kasama ngayon dahil meron pong naiinda sa kanilang pisikal. Naalala po namin si Brother Kiel na napilayan nung isang araw sa activity sa Riba Family Camp. Nawa o Diyos, yung kanyang na-dislocate na shoulder, ay bigyan niyo po o Diyos ng lunas. Ganon din po si Sis Jen na hindi namin kasama ngayon, na nasa Baler dahil hindi makabiyahe dahil masama ang pakiramdam ng ilang araw na. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. At ganun din sa kanilang pamilya, pagkat sila'y namatayan ng kanyang tita, pagkalooban po ninyo nawa ng comfort ng pamilya nila Sister Jen sa dagok na ito sa kanilang pamilya. At nawa o Diyos, yung sermon na ipinangaral ni Pastor Rolly sa pulpito na ito sa nakalipas na linggo patungkol po sa diligence at humility sa pakikinig ng salita mo. Nawa o Diyos, maging realidad ito sa amin sa araw na ito. Nawa magkaroon kami ng spirito gaya ng mga taga Berea. Meron po kaming kasigasigan na makinig ng salita mo. Hindi po kami nagmamataas at sasabihin namin na alam na namin ang sasabihin ng tagapangaral, kundi may pagpapasakop, may kasabikan, may pagpapakumbaba, O Diyos. Nawa, O Diyos, iwaksi po ninyo ang aming kalamigan, ang katamaran po namin sa salita mo. Magkaroon po kami ng maalab na kagustuhan na makinig rito. Batid po namin ang kahinaan ng aming katawan. Meron po kaming nararanasang mga antok at pagod sa mga nakalipas naming activity dito sa isang linggo na holiday. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng focus sa salita mo. At tulungan nyo rin po, Panginoon, ang gagamitin ninyo para sa pangangaral. Limitado ang kanyang isip, limitado ang kanyang mga gifts. Kailangan po niya ng grasya ninyo upang maipangaral ang katotohanan sa iyong mga tao. At nawa, O Diyos, ay magresulta rin ito ng kaligtasan sa mga makakapakinig pa na wala kay Hesus Kristo. Nawa, O Diyos, ay samahan po kami ng banal na espiritu sa aming pagtitipon na ito pagkat wala pong silbi lahat ng ito kung hindi po kami sasamahan ng iyong presensya. Nananalangin kami sa lahat ng bagay na ito na may pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo upang sa paghahanda ng offertory hymn. Awitin po natin ang Take Time to Be Holy.
1650, noong pasimula pong naitatag ang isang sikat na universidad, yung Harvard University, very prestigious na university ito, meron po silang logo bilang isang school or bilang isang university, meron po silang logo at yung logo po nila may dalawang buklat na libro facing upwards, may dalawang libro, tapos may isang libro na nakabuklat facing downward. Ang ibig sabihin po nung logo na yan, yung dalawang libro daw na nakatingala, ito yung mga secular studies. Tapos yung libro na nakabuklat facing downward, ito daw yung biblical study. So ibig sabihin, all secular studies are subject sa divine study ng scripture. Scripture yung pinakamatayog na pag-aaral at dapat mag-subject doon lahat ng secular studies. Pero nung 1650s po, ganun yung logo ng Harvard University. Lumipas sa mga panahon, ang Universidad ng Harvard na-expose po sa mga progresibong pananaw, mga makabagong ideolohiya na sumibol sa panahon nila. Kaya po nung 1880s, binago po nila yung logo nila na iyon. Dati, dalawang libro facing upward, isa lang yung nasa taas facing downward. Ngayon yung logo nila, 3 libro facing downward na. Pumantay na yung 2 libro representing secular studies sa theological studies. Ang ibig sabihin nun, love your own truth. Hindi lang po scripture yung tanging katotohanan. Lahat ng studies, whether secular, scientific study man yan, anumang anyo ng study, kapantay po yan ng theological study. So walang isang governing na study kung saan subject lahat ng pag-aaral. At nakakalungkot po yung ganyang pangyayari at indikasyon yan ng ating society na unti-unti nang nagiging secular at progresibo. Pero hanggang sa panahon po natin, mas matindi po yung antas ng pagbabago ng pagiging progresibo ng pananaw ng mga tao. At itong pananaw nila na tinatawag na believe your own truth, love your own truth, pangangaral po nila na wala pong objektibo o walang objective na katotohanan. Pero hindi na po ito kagulat-gulat. Sa katunayan, hindi po ito isang original na ideology sa panahon natin. Sa panahon pa lang po ng aklat ng mga hukom, ganito na po ang mga tao. Hindi na po nagbago ang mga tao. Lagi pong ganito ang posisyon ng puso ng mga tao. Kaya inaanyayahan ko po kayo na buklatin ang inyong mga Biblia sa Judges chapter 13 o aklat ng mga hukom, kabanata 13. Babasahin po natin yung buong chapter 13. Pasimulan ko po ang pagbasa. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Pilisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkakaanak. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, "Bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka. Huwag kang iinom ng alak o inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pag-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Diyos mula sa sinapupunan at kaniyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo." Pagkatapos ang babae humayo at sinabi sa kanyang asawa, "Isang tao ng Diyos ang dumating sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na kagulat-gulat. Hindi ko na itanong kung saan siya nagmula, ni hindi niya sinabi sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Kaya't huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kakain ng anumang maruming bagay. Sapagkat ang batay magiging Nazarita sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan." Nang magkagayon, nanalangin si Manoah sa Panginoon at sinabi niya,
Ipinakikiusap ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang tao ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa batang ipanganganak. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoah. Nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya'y nakaupo sa bukid. Ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. Nagmamadaling tumakbo ang babae at sinabi sa kanyang asawa, "Ang lalaking naparito sa akin noong isang araw ay nagpakita sa akin." Tumindig si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at pumunta sa lalaki at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang lalaking nagsalita sa babaeng ito?" At kanyang sinabi, "Ako nga." Sinabi ni Manoah, "Kapag nagkatotoo ang iyong mga salita, ano ang magiging uri ng pamumuhay ng bata? At ano ang kanyang gagawin?" Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-iingat siya. Siya'y hindi maaaring kumain ng anumang bagay na nanggaling sa ubasan. Hindi siya iinom ng alak o ng inuming nakakalasing, ni kakain ng anumang maruming bagay. Lahat ng inutos ko sa kanya ay sundin niya." Sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Ipahintulot mong ikaw ay aming pigilin upang maipaghanda ka namin ng isang batang kambing." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Kahit na ako iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghanda ng handog na sinusunog, ay iyong ihandog sa Panginoon, sapagkat hindi nakikilala ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon." Sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, "Ano ang iyong pangalan upang kapag nangyari ang mga salitang ay mabigyan ka namin ng karangalan?" Sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, "Bakit mo itinatanong ang aking pangalan? Ito ba'y totoong kagilagilalas?" Ngunit kumuha si Manoah ng isang batang kambing at ng handog ng butil at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato. At sa kanya na gumagawa ng kamangha-mangha, samantalang si Manoah at ang kanyang asawa ay nakamasid. Nang pumailan lang sa langit ang apoy mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay pumailan lang sa apoy ng dambana, samantalang minamasdan ni Manoah at ng kanyang asawa at sila'y nagpatira pa sa lupa. Hindi na muling nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah at sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nabatid ni Manoah na iyon ay anghel ng Panginoon, at sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na tayo ay mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos." Ngunit sinabi ni Manoah ng kanyang sinabi kay Manoah ng kanyang asawa, "Kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na butil sa ating kamay, at ipinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, at sinabi man sa panahong ito ang mga bagay na gaya nito." Nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang batay lumaki at pinagpala ng Panginoon. Nagpasimulang kilusin siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan, sa pagitan ng Sora at Estaol. Ito po ang salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, narito po muli kami sa pag-aaral ng iyong salita. Inaamin po muli namin ang aming kahubaran, ang aming kabulagan sa mga bagay na ito, kung hiwalay po kami sa pagpapala ng pagpapaunawa mo nito. Kaya turungan mo kami, O Diyos, turuan mo kami ng iyong salita. Sa iyo kami nagtitiwala sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Malapit na po tayong matapos sa aklat ng Judges. Nandito na po tayo sa pinakahuling hukom sa aklat ng Judges. Siguro sinasabi nyo, paano ko nasabi na malapit na, nasa chapter 13 pa lang tayo. Hanggang 21 po ito Ibig sabihin ko dyan, nasa huling judge na po tayo. Nandito na tayo sa buhay ng ika-12 hukom, si Samson. At dun po sa nakalipas nating pag-aaral, kung sakaling nakakalimutan na po natin, nakita po natin doon kung paano tinawag ng Diyos itong si Jephthah. Nakita po natin yung walang pagpipigil na pagmamataas ng Ephraim. 'Di ba? Naalala natin sa Judges chapter 8, nakalaban ng tribo ng Ephraim si Gideon nung nagalit sila kay Gideon na hindi sila sinama dun sa unang roll call ng armies. At hindi nila binago yung puso nila. Pagdating natin ng Judges chapter 12, ganun pa rin yung Ephraim. Galit pa rin sila na hindi sila ni-roll call. Si Jephthah naman ngayon, pero this time, mas malala na. Dati si Gideon, banta lang yung ginawa nila. Kay Jephthah, nakipagdigma na mismo sila. Nakita rin natin dun yung walang pagpipigil sa masasakit na salita na ginawa ng mga taga-Ephraim at mismong ni Jephthah.
naging racist yung mga Ephraimites kay Jephthah. So in return, ginantihan sila ni Jephthah na naging racist din sila. Kung naaalala pa ninyo, yung nag-set siya ng password dun sa may daanan sa Jordan na dapat daw banggitin yung salitang sibulet na ibig sabihin ay stream. Pag hindi nabanggit ng tama, papatayin. Kasi yung mga Ephraimita, sabi ng isang kapatiran, para daw kapampangan. Di ba naglalagay yung mga kapampangan ng H sa mga words na wala namang H. Tapos yung may H, nawawalan. Di ba? So kung na haunted house, sasabihin ng kapampangan, haunted house. Kasi pinapabanggit yung word na sibulet, ang nababanggit ng mga Ephraimita, shibulet. So nilalagyan nila ng H. So yun yung sign kay Jephthah na Ephraimite to dapat patayin. At libo-libo yung napatay nila Jephthah sa nung panahon na iyon. At katulad ng lahat ng hukom, namatay po si Jephthah. Siya'y naghukom sa Israel ng ilang taon at siya'y namatay rin. At kung mapapansin po ninyo, si Jephthah po kasi pang 8 po siya na judge. So from 8th judge, bakit tayo tumalon sa panghuli, sa pang 12 na judge? Nilaktawan natin yung pang 9, 10, and 11. Parang unfair, di ba? Ibang buhay ng mga judge, pinag-aaralan natin. Yung 9th, 10th, and 11th na judge, hindi natin pinag-aralan. Actually, ganun din ginawa natin kay Shamgar eh. Di ba? Yung third judge, hindi natin pinag-aralan yung buhay ni Shamgar kasi hindi po tayo binigyan ng scripture ng masyadong mga detalye sa kanila. Yes, meron tayong 5 verses kung saan nagkaroon tayo ng isang buong sermon patungkol sa buhay ni Tola tsaka ni Jair. Yun din, may iksing verse din yun eh. Pero, although may iksing verses lang yung buhay ni Tola at ni Jair, mayaman po yung contents. Unlike kay Shamgar, wala po tayong masyadong makita na didactic na tinuturo mismo ng verse. Ganon din, sa buhay ni Ibzan, ni Elon, at ni Abdon, sila po yung 9th, 10th, and 11th na judge. Wala rin po tayong masyadong makikitang kaganapan doon sa mga teksto kung saan sila binanggit. Kaya, ayun po yung ating conviction. Kaya, tinalunan natin yung pag-aaral sa kanila. At dito na tayo dumiretso sa buhay ng pinakahuling hukom sa aklat na ito, buhay po ng pinakasikat siguro na karakter dito sa book na ito, si Samson. At binigyan ko po ng pamagat itong sermon na ito na ang pagsilang ng tagapagligtas. So pag naririnig natin yung word na the birth of a Savior, sino pumapasok sa isip natin? Siyempre si Jesucristo. Kanina, yung opening natin na hymn, 'di ba? Kadalasan kinakanta natin 'yan pag Christmas season. Wala pong relationship yung first hymn natin sa title ko po ngayon. Yung tinutukoy dito na the birth of a Savior, kapanganakan ng tagapagligtas, si Samson po. Dahil kagaya ni Jesucristo, inanunsyo yung kanyang kapanganakan at itinakda siya na magiging tagapagligtas ng bayan ng Israel. At bibigay ko po muna sa inyo yung konteksto nito. Dito sa verse 1, makikita natin yung mga anak ni Israel bumalik na naman sa paggawa ng masama. Di ba naalala ninyo yung cycle dito sa judge? Merong hukom, ililigtas sila ng hukom mula sa kanilang oppressor, magiging kampante yung buhay nila. Pag naging kampante yung buhay nila, babalik sila sa pagkasala. Pag bumalik sila sa pagkasala, paparusahan sila ng Diyos, bibigyan sila ng oppressor. Tapos pag binigyan sila ng oppressor, may hirapan sila, hihingi ng tulong, "Oh Lord, magpadala ka ng hukom, tulungan kami." Darating na naman yung hukom, ulit. And for the last time sa book na ito, bumalik na naman po yung bayan ng Israel sa paggawa ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Ayun po ang sinabi sa verse 1. At alam na natin mga kapatid kung sinusubaybayan natin itong pag-aaral na to, alam na natin anong ibig sabihin pag sinabi ng verse na bumalik sila sa paggawa ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, pinagpatuloy na naman nila yung pagsamba kay Baal, kay Ashtaroth, balik na naman sila sa temple, orgy, yung grupo-grupo sila na nakikipagtalik sa isa't isa, yung ginagawa nila na pinapatay nila yung mga sanggol nila bilang alay kay Baal, at iba't iba po samot-sari pang mga kahindik-hindik na aktibidad na consistent para sa isang pagano. Bumalik na naman sila dito. Siguro sa atin parang ang babaw na lang pakinggan kasi sawang-sawa na tayo eh. Pero mga kapatid, napakatindi ng ginagawa nila.
Ilang ulit, paulit-ulit silang nililigtas ng Diyos sa tuwing humihingi sila ng tulong, pabalik-balik sila sa kasalanan. Pabalik-balik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito yung mapapansin natin. Ang naging resulta ng pagbalik nila sa pagsamba kay Baal, pagsamba nila kay Ashtaroth, paggawa nila ng kasamaan sa paningin ng Diyos, ano pong resulta? 40 years silang inoppress ng mga Philistines, mga Filisteo. Meron ba kayo naaalala na na-oppress sila ng ganito katagal? Wala po. Ito yung pinakamatagal nilang oppression. Usually 18 years, 20 years sila na-oppress, pero ito hindi, doble. 40 years na silang ino-oppress. Pero meron tayong mapapansin sa verse 1, mula verse 1 hanggang verse 2 ng chapter 30, may papapansin tayo. Usually, pag sinabing ginawa ng Israel ang kasamaan sa paningin ng Diyos, sila'y binigyan ng oppressor, anong susunod na sasabihin? Kaya't sila'y dumalangin sa Diyos, sila'y tumangis, humingi sila ng tulong. May makikita ba tayong humingi sila ng tulong dito? Hindi na po humingi ng tulong ang bayan ng Israel. Wala pong pagbanggit na humingi sila ng saklolo. Alam niyo po bakit? Kasi komportable na sila Kaya tumagal ng 40 years. So sobrang sawang-sawa na sila na pabalik-balik. Total, gusto naman namin bumalik sa Diyos-Diyosan, gusto naming sambahin si Baal, enjoy na enjoy namin yung temple, orgies, enjoy namin yung pagpatay sa mga sanggol namin. Wag na tayo humingi ng tulong sa Diyos. Maging komportable na lang tayo sa kasalanan natin. Ilang beses ko pong binanggit sa pag-aaral natin, mga kapatid, yung kasalanan na ayaw mong pagsisihan, lalala hanggang maging komportable ka na, hindi mo na i-repent. Ito yung nangyari sa kanila. So sobrang sanay na sila, yung puso nila wala na, shield na Hindi na sila apektado. Kung dati, hindi nila kayang na-o-oppress sila, ngayon wala na. Komportable na sila. Gusto na nila yung nangyayari sa kanila. Kampante na sila sa kasalukuyan nilang estado. So nakakalungkot itong posisyon ng Israel bago yung kapanganakan ni Samson. At dito po pumasok, sa konteksto na ito, sa ganitong klase ng society, ganitong klase ng bansa, pumasok yung kwento ng kapanganakan ni Samson. Si Samson po, ito yung pinakasikat na judge sa lahat 'Di ba? Nung bata ako, gustong-gusto ko yung character ni Samson pag tinuturo sa Sunday school. Tingin ko sa kanya parang superhero parang kalaban ni Superman o ni Incredible Hulk. So, ang tingin ko talaga sa kanya, parang gusto kong maging Samson Parang Hercules, pero biblical. Ayun yung view ko kay Samson. Kaya napakasikat ng karakter na ito. Bidang-bida siya sa mga bata. Pero, growing up, nung naiintindihan ko yung kwento ni Samson, hindi po siya dapat hindi siya huwaran sa kanyang testimonya. Unlike dun sa pagkakilala ko sa kanya nung bata ako. And inanunsyo po ng isang anghel yung kapanganakan ni Samson. Meron lang pong 4 na karakter sa Bible kung saan inannounce yung kanilang kapanganakan. 4 lamang. Una, si Isaac. Inannounce ng angel na mga anak. Ipapanganak si Isaac. Di ba? Pangalawa, si Samson. Pangatlo, John the Baptist. Pang-4, si Jesus. So napaka-unique nung class ni Samson, Nakahani siya kay Isaac, kay John the Baptist, at kay Jesus himself. So, napaka-espesyal, napaka-unique nung kinabibilangan na class ni Samson. Pero, makikita natin dito yung gaano kahalaga yung papel ng mga magulang, kung gaano kabigat yung ginampanan po nila sa pagpapalaki dito kay Samson para tahakin niya yung kapalaran niya. Vital po yung upbringing ni Samson, vital yung role ng parents ni Samson sa magiging kapalaran ng buong bayan ng Israel. At ito po yung lipunan na kung saan pinanganak si Samson. Ginagawa ng lahat ng tao what was right in their own eyes. Binanggit ito sa chapter 1, binanggit sa chapter 2, binanggit ito hanggang sa dulo ng Judge. Hindi nagbago yung mga tao. Simula pa lang nung Judge, ng Book of Judges, everybody was doing what was right in their own eyes. Natapos na lang yung Book of Judges, lahat pa rin ng tao ginagawa yung tama sa paningin nila. Actually, hanggang panahon natin ngayon, ginagawa pa rin ng mga tao kung ano yung tama sa paningin nila. 'Di ba?
kalat na kalat yung mga ideologies ng homosexuality. Sa tingin nila, yung abortion, healthcare yun. Papatay mo yung bata sa sinapupunan ng nanay. Tingin mo healthcare. At iba't iba pa pong mga pananaw. Sa tingin nila, tamang gawin ng diborsyo. Kahit sinabi na ni Hesus Kristo, sinabi ng Diyos, I hate divorce. Pero para sa kanila, karapatan ng babae yun. Karapatan ng lalaki yun. Just yun. So ginagawa ng tao hanggang sa panahon natin kung ano yung matuwid sa paningin nila. Ngunit, ang Diyos po, napakahusay ng Panginoon. Dahil bagamat, ito yung konteksto ng sosyedad nila Samson, hanggang sa panahon natin, ginagawa pa rin ng mga tao yung tama sa paningin nila, ang Diyos po ay nagtalaga ng isang maliit na institusyon. Isang maliit na institusyon, ngunit matibay na institusyon upang gabayan ng mga individual sa kanilang wastong paglakad. Ano po yung institusyon na yon? Pamilya. Ito po yung pagpapalang natanggap ni Samson. At nais ko po dyan hugutin yung pangunahin nating mensahe ngayong umaga. Ang binhi ng pagkaligtas ay nagsisimula sa isang tahanang tapat na nagtatalaga ng sarili at sumusunod sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang binhi ng pagkaligtas ay nagsisimula sa isang tahanang tapat na nagtatalaga ng sarili at sumusunod sa salita ng Diyos. The seeds of salvation begin in a home that faithfully consecrates itself and submits to the word of God. So baka sabihin ninyo, yung mga single, yung mga wala pang sariling pamilya, hindi pa married, hindi ako makarelate sa sermon na yan kasi wala naman akong family. Hindi naman ako nagbi-build ng family. Nawa mangusap pa rin sa inyo ito dahil balang araw sa oras na itinakda ng Panginoon sa kanyang providensya, bubuo rin kayo ng inyong mga sariling pamilya. At nais natin na matutunan nyo na ito bago ninyo tahakin ang seryosong desisyon na iyan. So, para matulungan tayo na maintindihan lalo ang sentral na mensahe na yan, may dalawa tayong titignan. Una natin tignan, yung banal na pagpili. Una, banal na pagpili, patungkol ito kay Samson. Sabi dito sa verse 2, meron daw isang lalaki na taga-Sora na galing sa tribo ng Dan o Danita. Ang pangalan daw po niya ay Manoah. Yung asawa niya hindi pinangalanan So yung father ni Samson, ang pangalan Manoah, yung kanyang mother, all throughout dito sa Judges chapter 13, hindi po binigyan ng pangalan. Pagdating natin ng verse 3, ito yung setting. Siguro naglilinis yung asawa ni Manoah, naghuhugas siguro ng pinggan, then suddenly, nagpakita po yung angel of the Lord. Nagpakita yung anghel sa asawa ni Manoah at sabi, bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi ng isang lalaki. Now, kung isa kang babae na clinically diagnosed na incapable ka na magdalang tao, baog ka talaga, tapos may magpapakita sa yung anghel at sasabihin na for sure magkakaroon ka ng anak kahit baog ka. Ikaw ay maglilihi ng isang lalaki, anong pakiramdam mo? Siyempre mapupuno ka ng kagalakan, right? Hindi po ganun Ang testimony ng scripture. Naalala po ninyo si Sarah. Nung sinabi na magkakaanak daw siya, anong reaksyon ni Sarah? Tumawa si Sarah. Tapos nirebuke siya ng angel of the Lord. Sabi, ba't ka tumawa? Nagdahilan pa si Sarah. Sabi niya, hindi ako tumatawa. Sabi sa kanya, hindi, tumatawa ka. Sabi sa kanya ng angel of the Lord. Bakit siya natawa? Kasi para sa kanya, kabaliwan na magkaanak ako, imposible yan. Si John the Baptist, di ba si Elizabeth? Nung nalaman ni Elizabeth na magbubuntis siya, nanampalataya ba agad siya? Di ba hindi rin? Nagduda siya kasi matanda na siya Si Mary, nung in-announce na magbubuntis siya, ang response niya ba faith? Hindi. Ang response niya fear. Natakot siya dahil virgin siya tapos nabuntis siya. So sa apat po na inanunsyo ang kanilang kapanganakan, bagamat baog ang kanilang magulang o anomalous circumstance kagaya kay Mary, tanging itong asawa ni Manoah lamang yung nag-response na mayroong faith and joy. Nag-respond po nang may kagalakan yung nanay ni Samson. Pero ito yung sinabi ng anghel, na dahil, bagamat baog daw siya'y maglilihi ng isang lalaki, pero merong prohibition. Merong
consequence, may condition rather, yung kanyang pagbubuntis. Mababasa natin sa verses 4 to 5. Sabi, hindi daw pwedeng uminom yung babae ng alak o matapang na inumin. Huwag din daw kakain ng anumang bagay na marumi. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kumain ng mga shellfish na pinagbabawal sa dietary laws ng Israel, katulad ng pagkain ng baboy at iba pang mga hayop na binigti. So, una, huwag iinom ng alak, huwag kakain ng anumang pagkain na marumi, sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Diyos mula sinapupunan. So mamaya tignan natin ano nga ba ibig sabihin ng Nazarite vow na ito, yung pagiging Nazarita. Pero pansinin natin, sabi sa verse 5, pasimulang ililigtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Si Samson daw, sabi ng angel, yung anak mong lalaki, si Samson, pasimula niyang ililigtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Now here's the question, bakit pasimula lang? Ibig sabihin hindi maa-accomplish ni Samson yung task na palayain ng Israel from the Philistines kasi pasisimulan niya lang eh. Hindi po niya na-accomplish. Merong isang ultimately naka-accomplish nung task na palayain ng Israel sa mga Filisteo. Isang hari. Si David. Siya po yung nag-accomplish nung task na yon. Si Samson lamang yung nagpasimula nung task. Pagdating natin sa verse 6, nakita natin doon na itong wife, tumakbo siya kay Manoah. Sinabi niya kay Manoah, nagpakita sa akin ng isang anghel, sinabi sa akin na ako'y magdadalang tao, bagamat ako'y buntis, maglilihi ako sa isang lalaki. So nireport niya sa kanyang asawa kasi absent yung asawa niya nung nagpakita yung angel Sabi niya, ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos. Like an image or a form of God. Alam natin ito mga kapatid, napag-aralan na natin ito sa past. Ang tawag po dito, theophany. Ang theophany po, ito po yung pre-incarnate deity. Alam natin na yung incarnation, nung nagkaroon ng laman ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos, ito is anyo ni Jesucristo. Tama? Pero sa lumang tipan, nagpapakita po ang Diyos sa anyo na visible to the human eye. Ito po yung tinatawag nating theophany. Ilang beses po itong nangyari, at sa puntong ito, nagpakita na naman ang Diyos sa anyong nakikita ng mata ng babae. So sabi niya, nagpakita sa kanya gaya ng anyo ng isang anghel ng Diyos. Pero, ito yung sabi niya, ni hindi niya daw natanong yung pangalan, ni hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. So, sinabi nung asawa niya, inulit niya yung prohibition, yung promise ng angel na ito sa verse 7, inulit niya kay Manoah. Pero, mga kapatid, di ba naalala nyo sinabi ng anghel na si Samson daw magiging Nazarite from the womb. Magiging Nazarita mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ano nga ba yung Nazarite vow? Mababasa po natin yung Nazarite vow sa Book of Numbers, chapter 6, verses 1 to 21. Ayun po yun. Meron pong tinatawag na panunumpang Nazarita o Nazarite vow. Pero, ang Nazarite vow, mga kapatid, voluntary po ito na panata. Hindi po ito sapilitan. Hindi ka pwedeng itakda ng magulang mo. Wala po parang fixed marriage. Wala pong ganon. Ikaw mismo yung magnanais na sumailalim sa isang panunumpang Nazarita o Nazarite vow. Voluntaryo itong panata ng lalaki man o babae na ihiwalay ang kanilang sarili upang magamit ang buhay nila para sa Diyos sa loob lamang ng ilang partikular na panahon. So, pwede kang mag-decide na pumasok ng Nazarite vow, may mga bawal kang kainin at gawin, pero usually tatagal lang yun 30 to 100 days. Pero ito sinabi, si Samson daw magiging Nazarite from the womb hanggang kamatayan niya. Definitely hindi lang to 100 days. At ang purpose kung bakit papasok ang isang tao sa Nazarite vow para ma-consecrate ang sarili niya for the service of God. Ihihiwalay niya yung sarili niya, pananatilihin niyang banal ang sarili niya para magamit siya sa templo ng Diyos. Meron pong 3 pangunahing utos ang Nazarite vow. Una, bawal uminom ng alak. So any strong drink, any alcoholic drink, bawal po sa isang Nazarite. Pangalawa, bawal pong magputol ng buhok, bawal magpagupit. 'Di ba? Specific time nga lang ito. For example, sinet mo na 100 days kang papasok ng Nazarite vow. For 100 days, bawal kang magpagupit. So, bawal ang alak, bawal magpagupit, at bawal kang humawak ng mga patay. Kahit patay na hayop.
Dapat malayo ka sa anumang uri ng patay. Kahit kamag-anak mo pa, hindi mo pwedeng yakapin. Kung under ka ng Nazarite vow, hindi po pwedeng didikit ang balat mo sa balat ng isang patay. So, yun po yung tatlong pangunahing utos sa Nazarite vow. And katulad ng banggit ko, specific time lang po ito. Pero si Samson, nakita natin yung banal niyang pagkapili. Mula sinapupunan, pinili siya para sa trabaho na ito. Kay Samson po naging sapilitan dahil wala siyang choice eh. Kinonsecrate siya mismo ng Diyos. Pinili siya ng Diyos specifically for this holy ministry. So yun po yung una, yung banal na pagpili kay Samson. Pangalawa, tingnan natin ito, banal na pagsasama. Mag-focus naman tayo ngayon dito sa relationship ng parents ni Samson. Kasi tapos na tayo sa birth ni Samson. Tingnan natin ngayon yung relationship ni Manoah at nung kanyang wife. Napakahuwaran po mga kapatid nung naging tugon nung mag-asawang ito nung marinig nila yung balita na manganganak si wife at papangalan at magiging Nazarite siya from birth. Hindi po sila nag-respond in fear kagaya ni Mary. Hindi rin po sila tumawa kagaya ni Sarah. Hindi sila nagduda kagaya ni Elizabeth. Ang naging response po ng wife prayer and faith. Napakaganda nung kanyang response. Makikita natin doon yung kanilang unity bilang mag-asawa at yung unity nila na ito nag-manifest sa tatlong bagay. Una, meron silang pagkakaisa sa panalangin. Pansinin natin yung verse 8. Anong tugon ni Manoah? Nung ni-report sa kanya ng asawa niya na ito yung sinabi sa akin ng anghel. Ano yung tugon ni Manoah sa verse 8? Mga kapatid, nanalangin si Manoah. Sabi dito sa verse 8, nang magkagayoy, nanalangin si Manoah sa Panginoon at sinabi niya, ipinakikiusap ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang tao ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa batang ipapanganak. So hindi nagduda si Manoah, hindi din nagduda yung wife niya, bagkus nagpray. Gusto ni Manoah na siya mismo yung makarinig na nito. Hindi po ito akto ng pagdududa na baka sa tingin niya nag-hallucinate yung asawa niya kaya he himself gusto niya ma-confirm. Hindi po ito pagdududa, kundi pagnanais niya na marinig niya po ito ng personal. Pagtingin natin ng verse 9, dininig po ng Diyos yung kanyang panalangin. Nagpakita muli yung angel of the Lord, yung theophany. Pero second time around, wala pa rin si Manoah. Kasi 'di ba nung first time nagpakita, wala siya. Sa wife lang. Pangalawang beses, wala na naman si Manoah na. Wife niya lang yung nakakita. Pero this time, medyo within the vicinity lang si Manoah. Kaya ang ginawa ng wife niya sa verse 10, tumakbo papunta kay Manoah. Sinabi ng wife niya, ang lalaking naparito sa akin nung isang araw ay nagpakita sa akin. So sinabi niya, Manoah, halika. 'Di ba, hiningi mo sa Diyos na magpakita uli yung lalaki, yung anghel. Narito, nagpakita uli sa akin. Ikaw mismo pumunta doon, kausapin mo. So, dali-dali, si Manoah na bumalik. Pagdating natin sa verse 11, nakita niya na yung anghel na ito. At ito yung tanong ni Manoah. Sabi niya, ikaw ba ang lalaking kumausap sa babaeng ito? Ikaw ba yon? Yung nagbigay ng promise na mabubuntis ang asawa ko kahit baog siya at magiging Nazarite ang aking magiging anak from birth? Sumagot yung anghel, sabi niya, ako nga. So kita natin, meron silang unity in faith, unity in prayer. Pareha silang hindi nagduda. Nagkaisa sila nung narinig nila ang mensahe na ito. May kita din natin yung kanilang pagkakaisa, yung manifestasyon niyan, sa pangalawa, sa pagsunod nila sa salita. Una, yung pagkakaisa sa panalangin. Sa pangalawa, pagsunod nila sa salita. Tignan natin yung verse 12. Sabi, kapag nagkatotoo ang iyong mga salita, ano ang magiging uri ng pamumuhay ng bata at ano ang kanyang gagawin? Apakaganda po ng tanong ni Manoah, no? Sabi niya sa angel, kung totoo po yung mangyayari sa sinabi ninyo, ano pong magiging mission ng bata? Ano po yung adhikain mo para sa kanya? Ano po yung gagawin niya hanggang paglaki po niya? And ano yung response ng angels from verses 13 to 14? Inulit yung message. Di ba prayer ni Manoah, siya mismo yung personal? Inulit uli kay Manoah kung ano yung sinabi nung unang encounter doon sa kanyang wife. Mababasa natin yan sa verses 13 to 14. Alam po ni Manoah na grasya ng Diyos yung anak po niya at wala siyang karapatan na angkinin yung anak niya na parang siyang nagbigay ng buhay doon. Kaya ang tanong niya, dito sa anghel na to, ano ang kanyang magiging misyon?
Hindi niya sinabi na, okay lang ba ito yung gusto kong mangyari sa kanya? Hindi po eh. Nagpasakop siya dun sa salitang sinabi ng anghel. In-inquire niya mismo ano yung mission ng batang ito. Hindi siya nag-exercise ng full possession dun sa bata bagamat siyang magiging ama ng bata na yon. Hindi niya po inari na full possession niya ito. Kinilala ni Manoah na siya ay tagapangalaga lamang ng buhay na binigay sa kanya ng Panginoon. Sa pangatlo, nakikita natin yung kanilang pagtugon sa pagsamba. Tumugon sa pagsamba ng sabay yung mag-asawa na ito. Sabi ni Manoah sa verse 15, inalok niya yung angel eh. Sinabi niya, okay lang ba manatili ka dito? Lulutuan kita ng kambing. Siguro out of gratefulness, masaya siya eh. Grasya ito, baog yung aking asawa. Pero magkakaroon ng anak, promise ng angel na ito. Out of the gratefulness na nasa puso ni Manoah, nakiusap siya sa anghel na magstay muna at bibigyan niya daw ng handog. Pero ayaw nung anghel eh. Sinabi dito sa verse 16, tumanggi po yung anghel sa handog na nilutong kambing ni Manoah. Pero sinabi niya sa verse 16, basahin ko, sabi, kahit na ako iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na sinusunog, ay iyong ihandog sa Panginoon. So sabi sa kanya ng angel, ayoko na lutuan mo ako ng kambing. Ang gawin mo na lang, ihandog mo yung kambing as a burnt offering. Bilang akto mo ng pagsamba. Di ba naalala ninyo kay Gideon, ganito rin yung utos sa kanya? Gusto rin sanang maghandog ng pagkain ni Gideon, pero inutusan siya ng anghel, nung calling ni Gideon na maghandog ng burnt offering. So ganito rin yung nangyari kay Manoah. In response dun sa kanilang grace na natanggap na magkakaroon sila ng anak, sinabi ng anghel, maghandog ka ng sinunog na kambing bilang akto ng iyong pagsamba. Pero nung punto na ito, hindi po alam ni Manoah na Panginoon mismo yung kaharap niya. Ang akala niya ay isang bagay lamang o isang tao lamang na nasa anyo ng anghel ng Panginoon. Pero hindi po niya alam na si Yahweh mismo yung kausap niya, face to face. Na theophany ito, pre-incarnate God ito, pre-incarnate deity. Kaya ang ginawa po ni Manoah, ay nagtanong uli siya sa pangalan ng anghel na to. Kasi di ba sinabi ng asawa niya, hindi man lang sinabi sa akin ng anghel yung pangalan niya. So this time, hindi na pinakawalan ni Manoah yung opportunity, tinanong niya na sa verse 17. Sabi niya, sinabi ni Manoah sa anghel, ano ang iyong pangalan? Upang kapag nangyari ang iyong mga salita, ay mabigyan ka namin ng karangalan. Sinabi ba ng angel yung pangalan niya? Hindi po. Sabi sa verse 18, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Ito ay totoong kagilagilalas. So hindi nagpakilala sa kanyang pangalan itong anghel na ito. So ang ginawa ni Manoah, since hindi niya nakuha yung name, inalay niya yung kambing, burnt offering sa ibabaw ng bato, at ito yung kanyang naging act of worship. Then verse 20, nakita niya na yung usok nung burnt offering na to ay umakyat sa dambana. At nung umakyat yung usok, paakyat sa dambana, umakyat din yung anghel kasama nung usok patungo sa dambana. At ito yung moment na napagtamto ni Manoah na ang kaharap niya hindi lang basta isang anyo ng anghel ng Panginoon, kundi ang Panginoon mismo. Dahil alam niya na sinyalis ito na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Dahil pumailan lang ang presensya ng anghel ng Panginoon na ito sa usok na umakyat patungo sa dambana. Kaya sila'y nagpatira pa. At anong naging response ni Manoah sa verse 21 nung kanyang napagbatid na ito'y ang Yahweh mismo? Sa verse 22, basahin ko, sinabi ni Manoah, tiyak na tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. So biglang nagkaroon ng realization si Manoah, all this time, si Yahweh pala yung kausap ko. For sure, mamamatay ako pagkat walang taong makasalanan ang pwedeng mag-behold ng beauty ng isang holy God. Mamamatay tayong dalawa. Yan ang sinabi niya sa kanyang wife. Pero ito yung sagot ng kanyang wife. Napaka-reasonable ng kanyang wife. Napaka-quick-witted. Sabi ng wife niya sa verse 23, kung intention ng Diyos na patayin tayo, nagpakita siya sa atin, intention niya bang patayin tayo? Bakit siya nagsabi na magkakaanak tayo, papatayin niya pala tayo? Bakit niya tinanggap yung ating offering? The fact na nag-promise siya na magkakaanak tayo, at the fact na tinanggap niya yung offering, ibig sabihin hindi niya intention na mamatay tayo.
although nagpakita siya sa atin face to face. So ang ganda ng sagot ng asawa niya, very reasonable. And pagtingin natin ng last two verses, verses 24 and 25, nakita natin doon, officially pinanganak na si Samson. Binigay na ang kanyang pangalan, pinangalanan siya na Samson. And pansinin po ninyo itong words sa verse 24, sa dulo sinabi siya pinagpala ng Diyos. Sabi pa sa verse 25, nagpasimulang kilusan siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanadan, sa pagitan ng Sora at Estaol. So nakita natin yung ruach, yung divine empowerment ng Holy Spirit na pumapasok sa katauhan ng hukom sa tuwing kakasangkapanin niya ito para palayain ang kanyang bayan mula sa manlulupig. Maagang natanggap ni Samson. Usually natatanggap ng mga judge yung ruach, yung divine empowerment, yung espiritu ng Diyos, paglalaban na sila eh. Matanda na si Gideon, may anak na siya noon. Si Deborah, ganun din. Si Othniel, ganun din. Meron siyang asawa na noon. Kumaga mga adult na ito, nung natanggap nila yung divine empowerment, pero napaka-unique ni Samson. Pagkapanganak sa kanya, hindi pa nga siguro nagsasalita ito, malamang di pa nagsasalita, pero natanggap niya na yung divine empowerment. Napakaganda nung naging picture ng magulang ni Samson na pininta sa atin from verses 8 to 25. Napakaganda nung pagbungad ng istorya ng Book of Judges dito sa testimony niya patungkol sa ministry ni Samson. Yung mga magulang niya ay nagkaisa sa panalangin, nagkaisa sa pananampalataya, nagkaisa sila sa pagsamba kung paano nila palalakihin ang kanilang anak. So ano makukuha nating mga leksyon, mga kapatid, mula sa 25 verses na yan, kung saan pinakita sa atin yung banal na pagpili ng Diyos kay Samson at yung banal na pagsasama ng mag-asawa na ito, si Manoah at kanyang asawa, sa kanilang pagpapalaki kay Samson. Meron tayo dito, mga kapatid, na makukuhang mga leksyon. Una, pinapakita sa atin ng teksto na ito na ang paghubog ay magsisimula sa ating mga tahanan. Tandaan ninyo, mga kapatid, mahigpit yung utos ng anghel sa kanilang dalawa na hindi sila pwedeng uminom ng alak, hindi sila pwedeng kumain ng mga pagkaing marurumi at consecrate nila yung anak nila sa Nazarite vow. Hindi po ito madali. Mahirap po ito na trabaho. Pero anong naging tugon ng mag-asawa nung narinig nila itong instruction na ito mula sa anghel? Nagreklamo ba sila? Hindi po. Diligent nilang tinanggap yung instruction. Sumunod sila dun sa instruction ng anghel. Mahigpit nilang sinunod. Actually, pag pinag-aralan natin itong mga sumunod na chapters, talagang pinalaki nila si Samson ayon dun sa utos ng anghel. Talagang si Samson lang yung lumalabag eh. Pero naging diligent yung magulang niya, napalakihin siya ayon sa instruction ng angel of the Lord. Kaya mga kapatid, ang paghubog po sa ating mga anak, magsisimula po ito sa ating mga tahanan. Hindi natin ito pwedeng iatas sa kanilang mga Sunday school teacher. Hindi ho, sa atin ho, sa sarili nating tahanan. Doon po magsisimula ang paghubog kung paanong hinubog ni Manoah at ng kanyang asawa, si Samson, sa kanilang paglaki. May dalawang klase ng pagdisiplina, mga kapatid, kahit ang ating confession of faith, ito ang tinuturo. Yung isa, yung tinatawag nating formative discipline. Yung formative discipline, ito yung proseso ng paggabay sa mga bata sa tamang kaisipan at kaugalian doon sa kanilang mga early stages. Habang pinoporma mo po sila. Nung nandun po kami sa isang campsite sa Zambales, nakita namin yung mga puno doon nakayuko. At yung purpose pala kung bakit nila yung mga puno mula sa trunk tapos biglang liliko siya ng ganun. So kahit hindi ka tumalon, makukuha mo yung mga bunga. Kaya pala sila ginawang ganun kasi pang-harvest sila para hindi ka naaakyat, kukunin mo na lang. Hindi mo po magagawa sa puno na baluktutin yun pag malaki na. Hindi po eh. Binabaluktot nila yun, maliliit pa lang. Para lumaki sila na ganun, nakatagilid. Kung pinalaki mo yun ng matanda na, tsaka mo tinagilid, kahit 100 lalaki kayo, hindi nyo mapapatagilid yung puno na yun. Pero kahit isa ka lang, kahit mahina ka pa, kung maliit pa yan at binali mo sa tamang direksyon, lalaki siya ng ganun. Yun po yung formative discipline. Ganun po dapat natin hinuhubog yung ating mga anak. Kung paano hinubog ni Manoah at kanyang asawa, si Samson, sa kanilang paglaki. Formatibo. Pero may ikalawang anyo po yan. Yung tinatawag natin na corrective discipline. So, formative and corrective.
Yung corrective discipline naman, ito na po yung sapilitan nating pagtutuwid sa ating mga anak, sa mga naging baluktot na kaisipan at ugali po nila. Kasi kahit na maging mahusay pa tayo sa ating corrective discipline, mga kapatid, ang puso po ng kabataan ay nababalot ng kahangalan. Lalabas at lalabas ang kasalanan yan. At meron tayong corrective discipline na pwedeng magamit para mabalik siya sa tamang landas. Dahil hindi po perfect ang ating formative discipline. Pero meron tayong corrective discipline guided by the scripture para ibalik sila sa tamang paglaki. Pero here's the thing, mga kapatid. Kung hindi po tayo magiging diligent sa corrective discipline sa ating mga anak, I assure you magiging mapait ang kung hindi tayo magiging diligent sa formative discipline, I assure you na magiging mapait ang ating corrective discipline. Para kang nagbabaliko ng isang mature na puno. Sobrang hirap na po niyan kahit 100 men ay hindi na yan kayang gawin. Kung ayaw po natin na maging mapait ang ating corrective discipline, ayaw natin na maging mahirap yung sapilitan nating pagbalik sa kanila sa tamang landas, the challenge is maging diligent na tayo sa kanilang formative discipline ngayon pa lang, habang bata pa sila, habang nakikinig pa sila sa atin. Dahil darating ang panahon na may expose sila sa mga kamunduhan at ang tingin nila sa payo natin ay kamangmangan. Mas makikinig na sila sa payo ng mga kaklase nila at sinasabi ng mga kaibigan nila sa internet. So habang bata pa sila, habang maaga pa, early stages, maging diligent tayo sa corrective discipline. Same yan sa avalanche. 'Di ba, yung avalanche ay isang bundok na punong-puno ng niebe. Hindi naman yan nagsisimula na malaki agad eh. Nagsisimula yan kahit maliit na snowball lang, pagulungin mo, hanggang habang gumugulong siya ng gumugulong pababa ng bundok, lumalaki ng niebe, hanggang lumaki ng lumaki, maririnig mo na yung dagundong niya mula sa malayo, kahit 1,000 mga puno kaya niyang araruhin sa sobrang lakas niya. Ganun po kapait ang corrective discipline kung hindi tayo magiging diligent sa formative discipline. Maging sa mga walang pamilya sa atin, kahit sa mga singles, balang araw, magkakapamilya rin kayo, mga kapatid. Kailangan nyo itong matutunan ngayon pa lang. Huwag nyo sabihin na hindi related sa akin yung sermon. No, malaking pagpapala sa iyo na naririnig na ito habang wala ka pang mga anak. Meron ako narinig na mga testimony na tsaka lang nila nalaman na dapat pala naging diligent ako dun sa formative discipline. Nalaman ko na lang, may sungay na yung anak ko. Term nila yun ha. Nung napakapait na. Pero malaking pagpapala sa iyo ito. Na wala ka pang mga anak. Magsisimula ka pa lang ng pamilya o nagpaplano ka pa lang mag-asawa. Na natatanggap mo itong mga ganitong klase ng turo. Nang sa ganun ay pag pinasok mo ng desisyon na yan, guided ng yung pagpapalaki ng prinsipyo ng scripture. So wag mo itong mamaliitin. Kaya ang hamon sa inyo na wala pang mga asawa, nawa i-cultivate ninyo yung vibrant Christian testimony ngayon pa lang. I-cultivate ninyo yung vibrant Christian testimony dahil ito yung magiging kaloob ninyo sa mga magiging pamilya po ninyo. Mga fathers, I want to remind you na ang greatest gift na pwede po ninyong ibigay sa pamilya ninyo ay yung inyong kabanalan. Your holiness is your greatest gift sa inyong family. Pwede nyo silang bigyan ng good education, ng comfort, mahuhusay na guro, mahuhusay na magagandang damit, magagandang gadgets, okay yan. Maghusay na pagpo-provide, maganda yan na ginagawa ninyo yan. Pero ang pinakakapaki-pakinabang para sa kaluluwa ng anak ninyo ay sarili ninyong kabanalan. Kung kaya ninyo silang akayin patungo kay Hesukristo. Ganon din po kayo na mga nanay. Yung pinakadakilang kaloob na pwede ninyong ibigay sa inyong anak, yung pinakamalaking pangangailangan ng inyong mga anak, ng inyong asawa, ng inyong buong pamilya, inyong pagiging Godward po ninyo. Kung hindi nakatuon kay Jesus ang inyong puso, kung hindi Godward ang inyong pananaw, malamang sa malamang susuwagin ninyong authority ng inyong asawa. Mangingibabaw kayo. Nais nyo kayong masunod at hindi inyong husband. Why? Dahil hindi Godward ang inyong spirit. Tingin nyo mas marunong kayo. Na kahit itong instruction ng scripture gusto nyong i-defy. Dahil sa tingin nyo kayo dapat may authority. Ganon din sa pagpapalaki sa inyong mga anak. Titignan ninyo ang mga decision ninyo at sasabihin ninyo ito yung right sa aking paningin. Magiging kasing foolish kayo ng mga tao sa Book of Judges. The greatest need ng family members ninyo, mga mothers, ay inyong Godwardness. Ganon din sa inyo, mga singles. Yung future families greatest need
from you is an excellent spiritual discipline. Ngayon pa lang i-cultivate nyo na ito, pagkat makikinabang ng lubos ang inyong magiging future na family. Pero paano nyo ito makakamtan kung malamlam ang mismong kaluluwa ninyo? Paano kayo makaka-cultivate ng Godwardness, ng holiness, ng vibrant, excellent Christian discipline, kung malamlam ang puso ninyo? Wala nga kayong pagbabasa ng scripture Wala kayong private prayer time. Tamad tayo sa fellowship. Paano natin makukultivate ang mga bagay na ito? So nawa mga kapatid, ang maging resolution natin sa bagay na ito ay pag-alabi natin yung ating zealousness sa bagay na ito. At naalala ko, nung umattend ako ng isang lesson sa MCBC, nagturo si Pastor Rolly patungkol sa pagpapalaki ng mga bata. Merong tanong doon na very striking to me. Nagtanong si Pastor Rolly, sabi niya, ano yung number one na nagdi-discourage sa mga bata na manampalataya? Ano yung number one reason? Alam po ninyo ano yung lumutang na reason? Hypocrisy ng mga parents. Yun ang number one reason na nagpapalayo sa mga bata sa pananampalataya. Kaya mga magulang, huwag po tayong maging mapagpanggap. Baka magaling tayong mangaral sa mga anak natin na manalangin sila, makinig sila ng salita ng Diyos, maging masunurin sila. Kung mismong ikaw nakikita nilang hindi ka nga sumusunod sa Diyos, ikaw nga mismo hindi ka nila nakikita na gumigising ka ng madaling araw para manalangin. Wala silang testimonya na nakita ka nilang bumuklat ng Biblia tapos mangangaral ka sa kanila na gawin yon. Batingaw lang ang mga sinasabi natin kung hindi yan makita ng mga membro ng pamilya natin sa atin. Kaya nawa wag tayong maging hipokrito. Maging masigasig tayo sa pag-akay sa ating mga membro ng pamilya sa pananampalataya. Hindi po natin matuturo sa ating mga anak mga bagay na wala naman sa atin. Merong book si Jordan Peterson na tinatawag na 12 Rules of Life. Hindi naman Christian book ito, pero meron siyang isang magandang rule doon na naa-apply din sa Christian perspective. Sabi niya doon, isa sa kanyang 12 rules of life ay yung rule niya na clean your own room. Clean your own room. Set your house in perfect order before you criticize the world. Yun ang sinabi ni Jordan Peterson. So hindi man ito Christian na teacher, pero may truth yan, biblically. Baka magaling tayong kumriticize sa iba nating mga kapatiran. Magaling tayong tumingin sa kasalanan ng iba. Pero kung tatanawin ng sarili natin pamamalakad sa pamilya, makalat. Hindi maayos. So before we criticize the world, set our own houses in perfect order, in right order. Nawa mga kapatid, yung panalangin ni Manoah, yung tanong ni Manoah, ito yung maging panalangin natin sa ating mga anak. Sinabi dun sa verse 8, ituro mo sa amin kung anong aming gagawin sa batang ipanganganak. Di ba ito yung tanong ni Manoah? Sabi niya sa angel, turo mo sa akin anong gagawin ko sa anak ko na ito. Hindi siya nag-presume. Hindi siya yung nag-impose ng gusto niyang gawin para dun sa bata. Gusto niyang malaman from the Lord, paano ko palalakihin ang batang ito? Nawa maging ganito ang puso natin, mga magulang. Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ginagawa nating alkansya yung mga anak natin. Bibigyan natin ng proper education, tapos sasabihin natin, anak, dapat maging mayaman ka balang araw, maging successful ka, kasi ikaw yung aahon sa amin sa kahirapan. Wala namang mali sa pagtulong ng mga anak sa pamilya, sa magulang nila na nagpaaral sa kanila. I'm not against the idea na yan. Pero kung motibado tayo ng pagbibigay ng mahusay na pamumuhay sa mga bata dahil gusto nating maging alkansya sila na i-withdraw natin pag ayaw na natin magtrabaho, pinapahamak natin ang ating mga anak. Nawa, itanong natin ito sa Panginoon, O Diyos, ano ang nais mong gawin ko sa kaluluwa na ito na binigay mo sa akin? Pwede tayong mangarap as parents sa mga anak natin. Gusto natin silang maging engineer, maging nurse, mahusay ang mga bagay na yan. Pero nawa, ang maging pintig ng puso natin, ang priority natin, Lord, gawin mo itong mananampalatayang anak ko. May you raise this child a Christian, a believer. Nawa, yan ang maging desire natin. Pero mga kapatid, balansehin natin. Hindi po guarantee yung ating kasigasigan sa corrective discipline na magiging believers ang ating mga anak. Kahit na maging masigasig pa tayo sa pagpapalaki sa kanila,
sa biblical principle. Kasi train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Talagang sinaulo natin, isinabuhay natin. Dahil dyan, for sure, magiging Christian yung bata. No. Wala po tayong guarantee. Wala tayong guarantee. Paano natin nasabi? Si Samson. Binigyan siya ng parents, nag-guide siya, pinag-pray siya, diligently pinalaki siya sa Nazarite vow. Pero anong nangyari kay Samson? Samson did what was right in his own eyes, repeatedly. He is a man of passion. Kung anong pumasok sa isip niya, pumasok sa puso niya, wala akong pakialam sa mga magulang ko, wala akong pakialam sa mga tinuro sa akin, gagawin ko anong gusto kong gawin ngayon. So hindi po guarantee ang ating mahusay na pagpapalaki sa mga anak natin na for sure magiging Christian po sila. Gagawin natin ang ating mga makakaya. Magiging diligent tayo to raise them as believers. Pero wala po sa ating mga kamay. Nasa sovereignty ng Panginoon. Kailangan nating magtiwala sa power niya sa bagay na ito. Si Monica, yung mother ni Saint Augustine, kung kilala po ninyo, si Augustine of Hippo. Si Monica is a very devout Christian. Dedicated siyang mananampalataya. At gustong-gusto niyang lumaki yung kanyang anak na si Augustine bilang mananampalataya. Pero ano pong ginawa ni Augustine? Sinayang niya yung kanyang kabataan sa palalong pamumuhay. Licentious sexual life. Naging si Augustine, sinusunod niya ano yung nais ng kanyang laman. Naging hedonist siya. That's the term. Hedonist. Kung ano yung nagpapaligaya sa kanya at the moment, yun ang ginagawa niya. And sobrang kabigatan ito sa puso ni Monica dahil isa siyang debotong Kristiyano. Ilang taon niyang pinanalangin si Saint Augustine. Lalong-lalo nung pumunta si Augustine sa Europa, takot na takot siya na baka lalong maging masama yung anak niya. Pero hindi siya tumigil sa pananalangin para sa kanyang anak na si Saint Augustine. At anong nangyari? Pag uwi ni Saint Augustine sa bahay, galing ng Europe, ano na si Saint Augustine? A devout Christian like Monica. Ano yung word ni Monica sa kanyang note? Sabi niya, "It is not possible that the son of so many tears should perish." Sabi ni Monica, hindi imposible na itong anak ko na patuloy kong dinadalangin sa Panginoon ay hindi uuwi sa pagkaligtas. Merong matibay na pananampalataya si Monica. Hindi siya nagtiwala sa sarili niyang kakayanan, pero meron siyang matibay, stable, at consistent na faith na balang araw tatawagin ng Diyos ang kanyang anak sa kaligtasan. Nawa mga magulang, maging ganito ang ating puso. Let us desire above all na yung ating mga anak na dinala dito sa mundo ay makilala din si Jesucristo na sinasampalatayanan natin. Dalhin natin sila sa panalangin at ilapit natin sila sa Panginoon. Bilang paghimok sa mga hindi mga mananampalataya, naalala ninyo, nabanggit ko kanina sa verse 5 na si Samson daw, sabi, siya daw ang magpapasimula na iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Sa pagyaon natin, sa pag-aaral nitong aklat ng mga hukom, lalong-lalo sa buhay ni Samson, mapapakita po dito kung gaano siya kapalpak sa pagiging supisyenteng tagapagligtas. Mismong si Samson, kahit pinagkalooban ng mga makadiyos na magulang, hindi po siya naging supisyenteng tagapagligtas. Pagdating natin ng bagong tipan, lumitaw sa atin ang pinal na hukom, ang supisyente sa lahat, si Jesucristo. Nagdala sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbayubay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. At itong Jesucristo na ito, kung wala ka pa sa kanya, siyang magdadala sa iyo ng kaligtasan rin. Kung susuko ka sa araw na ito, sa iyong kasalanan ng may pagsisisi, pananampalataya sa kanya. Nawa yan ang maging tugon mo, kaibigan. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, sino po ang sapat sa lahat ng bagay na ito? Lahat kami mahina. Humihingi kami ng grasya mo sa lahat ng membro ng iglesyang ito, sa mga tatay, sa mga nanay, maging Panginoon sa mga single, hanggang sa mga anak po namin. Kaawaan niyo po sila at nawa makilala din nila si Jesucristo na tanging bukal ng buhay at lahat ng kaligayahan. Nawa Panginoon ay tugunan ninyo ang panalangin nito. Nilapit namin ito na may pananampalataya at pagpapakumbaba sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.